I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates sa mga Marcos Loyalist supporters, Pilipino sa OFW. Nako po, sinupalpal dito si Vic Rodriguez ni Pangulong Marcos Jr. Diba, lagi nilang sinasabi na patutsada nila sa social media mag-full hair daw ang Pangulo. At ang tanong ko naman, at sino naman yan si Vic Rodriguez? At sino naman yang si Digong? Or sino naman yang mga dilis para manduin ang Pangulo or diktahin? Excuse me, hindi po kayo ang Pangulo. Wala kayong karapatan para diktahin ng Pangulo kung ano ang gagawin niya. Excuse me. Alam nyo, yung mga nagsasalitang bangag, adik, sila po yan ang gumagamit. Tingnan nyo nga, sa Davao pa lang Davao employers, 37 ang employers. Positive, mga kababayan. Lulong sa illegal na droga. Biro nyo yun? Si Digong mismo, adik yan. Gumagamit po ng marijuana. Alam nyo ito si Vic Rodriguez, mga kababayan. Nung tumatakbo si Pangulong Marcos Jr., siya na po ang mismo ang kumuha ng result sa NBI na ang Pangulo ay negative. Ibig sabihin, clear. Clear na clear. Ngayon, yan na naman. Binabalik na naman nila yung issue na yan. Pulik-pulik. Alam nyo guys, Pangulo ng Pilipinas yan. At walang sino man na pwedeng diktahin or manduin. Kasi, kung susundin ni Pangulong Marcos Jr. yung mga hiling nila na mag-fulik-fulik hair na yan, so ibig sabihin, sunod-sunuran pala ang Pangulo. Paano yan pag ang result ay ang result talaga is negative? Edi sasabihin nila, ano yan, binayaran niya ng NBI para sabihin clear ang kanyang test. Ganun alam na ni Pangulo yung mga susunod nilang sasabihin pag ginawa niya yan. Tsaka hindi kagawin ng Pangulo Marcos Jr. yan, yung magpapulik-pulik hair na yan. Naku, mga kababayan, Pangulo ng Pilipinas yan. Saka makakita nyo? Ganyan bang itsura ng isang gumagamit ng illegal na gamot? Sa ganyang katalino magsalita? Sa mga magagandang idea niya? Sa mga pagtutulong niya? Sa mga mahihirap, mga magsasaka? Kung gaano siya kagaling at magsalita sa at gaano siya kagaling magsalita sa international, mga sabit, world leaders. Alam mo, natatawa ako dito kay Vic Rodriguez. Kaya supalpal siya, mga kabayan, panoorin nyo ito At saka ito po, at isa pa, mga kababayan, ayon po sa Pangulo, di ba may post ako dyan na 200 na minimum wage? Ang sabi ng Pangulo, pag-aralan mabuti, mga kababayan. Ang ganda ng explanation niya po dito. Ganun pala yun. Sa isang Pangulo, hindi pala basta-basta talaga magperma, or mag-aproba sa isang bagay. Talagang dumadaan pala talaga sa pagsusuri. Kaya bilib ako kay Pangulo Marcos Jr. Siguro kung ibang Pangulo yan, diretso perma. Tulad ng GAA 2025. Siguro pag ibang Pangulo, diretso perma yan. Di ba? So, dahil dyan, mga kababayan, sa totoo lang, ito si Vic Rodriguez, alam na alam niya, ang Pangulo ay talagang healthy po yan, mga kababayan. At saka yan correct me if I'm wrong every year yan, si Pangulong Marcos Jr. Nagpapadrug test yan guys, kasi mayroon po siyang lisensyadong baril. Ngayon, ganito yun correct me if I'm wrong. Baka may mga NBI na nanonood sa akin. Kasi pag ikaw ay may hawak na baril, mga kababayan, lisensyado pag nagre-renew ka yata, Pag nagre-renew ka yata, dumadaan po sa drug test yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang Pangulong Marcos Jr. ay very clear. Negative. Negative na negative. Ibig sabihin, clear. Hindi siya gumagamit ng mga illegal na droga na yan.
Ang alam ko si Digong. Ang gumagamit kasi siya rin naman ang nagsabi, di ba? Na gumagamit talaga siya para mananatili siyang gising. Grabe, ang tindi. Yan na naman ang issue nila ngayon, guys. Ang galing nila talaga nagpapalawak ng mga walang katuturan ng mga issue. Ang dami dito, guys, na itinanong kay Pangulong Marcos Jr., no? So, para kompleto detalyado, panoorin nyo po ito. At sinupalpal niya dito si Vic Rodriguez. Malamang bukas, baka may presko na naman yun. At isa pa ha, sinabi mismo ni dating Pangulong Digong na si Pangulong Marcos Jr. wala sa drug list. Yan po ang pakalinawan natin. So yun mga kababayan, bago nyo panoorin, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Bye bye bye. And mabuhos, God bless Philippines. Eto na. That war under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa Narcolis po ba ang pangalan ng Marcos Jr. nung panahon na ito ay lumanding sa inyo? Wala. Wala actually. Ito prangka-prangkan. Hindi naman naulan. Hindi man masyado kami kilala niya. No? Kung nandyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala. In fairness to the President, wala. Siguro naman malinaw sa pagmumuka nyo, pandinig nyo, no, mga DDS. Lalagyan nyo yung sinasabi kay BBM Bangag. Ayan si Lolo Digong yun na mismo nagsabi na wala sa Narcolis. Wala naman talaga eh. Si Digong mahilig kasi magtanim ng ebidensya yan. Magaling sa istoryahe para lang manira. Parang hindi nyo kilala si Lolo Digong mga kababayan. Sasabihin niya ngayon yan. Bukas iba na naman. Kaya sabi ko, sa laula yung utak. No, siguro dahil sa age niya, o kaya sabi ni Pangulong Marcos Jr., kagagamit ng pentanol, 'di ba mga bes? So sa mga DDS, sa mga DDS, kung mayroong mang totoong bangag at adik, yun po ay walang iba kundi si Lolo Digong. Kasi mga kababayan, in fairness naman sa totoo lang sa sinabi ko, mayroon ako laging ebidensya. Kasi si Digong din ang mismong nagsabi na gumagamit po siya ng marijuana. Clear na clear po yun. Kung mayroong mang bangag, yun yung mga DDS. Kasi lagi niyang bukang bibigyan eh. Mahiya naman kayo, no? Di ba? So, dahil dyan mga bes, panoorin nyo yung kabuuan ng interview ni Pangulong Marcos Jr. Okay? Eto na. Sorry, in a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a fair political test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? That's, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. Wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Tama. Mr. President, you're ready to Palpal ko na. Of course, it's always good to see that what we are doing is reaching the majority of people. Nararamdaman naman nila yung mga aming ginagawa. So, of course, it's very encouraging. Siyempre, lalakas ang loob namin para patibayin pa, pagandahin pa namin ang trabaho namin. Mabuti ito na may mga graduate na tayo, napapasok ulit sa pamahalaan na bagong train. Yan ang mga kailangan talaga natin. That I'm sure inspires them as well as all of us public servants to continue doing the best that we can for our people. Sir, there Yes. were 5 Chinese spies arrested in Palawan. What are your thoughts on this? What information have you gathered so far? Are these states sponsored by China? Well, we have no contact with no official contact with China. We are still the investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been
have been, what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Dahil yung iba matagal nang nandito, nakapangasawa na ng mga Pilipina. At sleeper talaga, sleeper. Ang tinatawag na sleeper. So, at kailangan, kung baka naman, pagka nakausap natin sila, masabi sa atin, baka meron pang mga iba na maaari nating puntahan at pag-explaining kung ano yung kanilang ginagawa. Mr. President, you're heading to the PF. Are you not bothered, sir, na yung mga spy camera nila nakatutok sa mga vital installations, sa mga EDCA sites? That's why we arrested them, because of course we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military and our just the services that we are trying to provide to people. Yeah. Sir, ano Mr. po? President? Ngayon, PFP Leaders Summit. Yes, I'm going there now. Yes, are you going to lead yung kampanya ng mga admin na candidates natin, and ano po yung advantage nila para sa panalo po? Well, iba-iba siyempre. Yung, all the senatorials, the same. All of the locals, pareho naman. Iba-iba kasi ang kanilang mga advocacy. What we are doing is really more in terms of organization, in terms of well, the messaging I think is pretty clear to all our candidates already, because we have been talking about it for the last 2.5 years and even during the campaign. Kaya hindi na siguro kailangan ipaliwanag yun. At siguro I'll try to, we will see kung ano yung nagiging problema sa bawat lugar, kung ano yung mga pangangailangan na may kakulangan ng iba't ibang kandidato. It's really gearing up already for the campaign. Sa tingin niyo po yung mataas yung SWS survey makakahatak po dun sa ating mga kandidato for 2025 midterm elections? Siguro, I'm sure it has an effect. Makakatulong. Sir, ano po position nyo doon sa 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa na ipinasa na ng House Committee? Yeah. Nananawagan po ang ilang kongresista na i-certify daw po ninyo as urgent bill. Ano po Yes. ang position? Well, the thing is that we have a tripartite board that actually determines the increase in the wage increase. So we'll have to we still have to study it to see how that will work together. Because this is the tripartite body was a creation of Congress din. Sila ang nagbuo niyan. Nagsulat sila ng batas at nagbuo ng ganyang klaseng entity. Yan ang trabaho nila para alamin kung ano yung dapat ang maging minimum wage. So now with this, I don't know how that's going to work together. But we'll see. We'll try to resolve that because, as you know, it's very clear that tumataas ang bilihin. Nandiyan pa rin ang inflation. Hindi pa natin susubuan ng mabuti, ng kumpleto. Kaya it's certainly something that we have to think about, to assist to yung mga pangkaraniwan na tao. Now, it's not only one side to this question. There are many sides to this question. The employers are worried na sinasabi na lalo na yung mga maliliit na employer ay halimbawa mga sari-sari store, mga garahe, mga parlor, beauty parlor, yung mga ganun, yung maliliit lamang. Pag tinaas yung minimum wage, mababawasan ang kanilang empleyado. Kasi ganun pa rin yung pera nila. Hindi naman matatagdad yung pera ng pambayad nila ng sweldo. So paano yun? How will that affect the economy? How will that affect the MSMEs? It's really the small. Yung sa corporate, walang problema yan. Yung malalaking korporasyon, kaya nila yan. Kahit anong increase ang ilagay nyo, kaya niyan. Pero yung maliliit, yun ang inaalala ng mga iba. And if there pinag-aaralan din namin kung ito ay magkakaroon ng increase sa consumer pricing. Ibig sabihin, inflationary, baka maging inflationary. Pero palagay ko naman there is a way to increase that, but we have to resolve the legal issues, we have to resolve the economic issues. So it still deserves a great deal of study. Thank you, sir.